What? Bakit hindi ako pwede dyan? I'm desperate. Kailangan ko ng matutuluyan. Pinalayas na ako nila Mommy at Daddy. Sobrang naiinis na sabi ni Pauline. Nasa tapat si Pauline ng cheap na hotel, ng cheap nilang probinsya. Pagkatapos siyang palayasin ng mga magulang niya, wala siyang kahit na anong cash at pina-freeze lahat ng cards at bank accounts ni Pauline ng daddy niya. Bakit siya pinalayas? Dahil sa kasamaan ng ugali ni Pauline. Nalaman kasi ng parents ni Pauline na may minaltrato siyang katulong nila, na girlfriend ng pinsan niya. Hindi maintindihan ni Pauline kung bakit galit na galit ang mga magulang niya. Hindi ba makita ng mga ito na oportunista ang mga mahihirap? Kung matapobre man tao si Pauline, alam niyang may sense yun. Hindi ka kasi pwede rito, Pauline eh. Binili ng daddy mo kay daddy na huwag kang tatanggapin dito sa amin. Sagot ng kaibigan ni Pauline sa kabilang linya. I don't care. Kahit condo mo hindi available. I need a place to stay. Come on, ihanap mo ako ng matutuluyan. Hindi pwedeng ganito. I'm an heiress. Pagmamalaki pa ni Pauline. Umapila ang kaibigan ni Pauline. But technically hindi na. See, tinakwil ka na nga ng pamilya mo, diba? You're poor now. Anong sinasabi mo? Bawiin mo nga yung sinasabi mo. Hindi ako poor katulad mo. Ng family mo, okay? Ako, pinanganak ako may golden spoon. Yung tatay mo, kung hindi pa nanilbihan sa politikong kurakot, hindi maaambon na ng grasya at makakaahon sa hirap. You social climber? Galit na sigaw ni Pauline. What? Alam mo, tama nga talaga na tinakwil ka ng parents mo. Mayaman ka nga pero basura naman yung ugali mo. Litanya ng kaibigan ni Pauline bago putulin ang tawag. Napatili sa sobrang inis si Pauline. Wala na siyang maisip na taong pwede niyang hingan ng tulong. Nasa States ang ilang kaibigan niya. Bukod doon, alam niya mga plastic lang mga iyon at baka masaya pa sa nangyari sa kanya. Masakit na ang mga paa ni Pauline. Kanina pa siyang lakad ng lakad. Tangi ang branded handbag lang ang dala niya. Uhaw na rin si Pauline kaya nang makakita siya ng isang sari-sari store, tumawid agad siya. Kaso, pagtawid niya, muntik na siyang mabundol ng isang truck na may lamang gulay sa likod. No! Papatayin mo ba ako, ha? Galit na sigaw ni Pauline. Bumaba ang isang ginang sa passenger seat. Nakasuot ito ng pangmagsasakang damit. Umawang ang bibig ni Pauline ng nakilalang babae. Ang ninang Sonia ni Pauline ang bumaba. Ang ginang ang dati niyang yaya nung bata pa siya. At ang ninang niya rin. Ninang? Manghang tanong ni Pauline. Bakas ang gulat sa mukha ng ginang. Pauline? Napangiti si Pauline. Yeah, it's me. Please help me. Pinalayas ako nila Mommy at Daddy sa mansyon eh. Walang ibang gustong tumulong sa akin. Wala akong cash. Pina-freeze ni Daddy ang lahat ng bank accounts ko. Lumingon ng ginang sa driver nito. Kasi Pauline, wala akong alam na pwede mong tuluyan. Pero pwede ka muna sa amin pansamantala. Kasama ko roon ng mga anak ko. May isa lang akong pakiusap, Pauline. Ano? Tipid na ngumiti ang ninang Sonia niya. Huwag mong sasabihin sa mga anak ko na isa kang Castro. Ipapakilala rin kita bilang inaanak ko lang. Huwag mong babanggitin na naging yaya mo ako noon. But why? Kumunot ang noon ni Pauline. Umiling ito't hinawakan ng braso niya. Mahabang paliwanag, anak. So ngayon sumama ka muna sa akin. Mainit ng sikat ng araw oh. Diyan tayo sasakay? Mukhang hindi safe, ninang Sonia. Pagrereklamo pa ni Pauline na narinig ng driver nito. Miss, safe tong truck namin. Mag-alala. Tumingin ng lalaki sa ninang niya. Sino ba yan, Nay? Dadalhin ba natin sa ospital? Nagkagalos ba? Hindi anak. Ayos lang naman siya. Oo nga pala, ito si Pauline, inaanak ko. Pauline, ito naman si Santino, ang panganay kong anak. Pagpapakilala ng ninang Sonia niya sa kanya. Umirap lang si Pauline. Whatever. Sumakay na sila sa truck. Hindi talaga sanay si Pauline sumakay sa ganoon. Pero dahil wala siyang choice, nagtiyaga na lang siya. Napakapit na lang si Pauline kapag may nadadaanan silang lubak-lubak. Ano ba? Pwede bang dahan-dahan naman? Bulok na nga tong truck mo, hindi mo pa ayusin ang pagdadrive mo. Pagrereklamo ni Pauline kay Santino. Halata sa mukha ni Santino ang pagkapikon. Wow, sinabi ko kaninang ikabit mong seatbelt mo sa'yo, diba? Pero ayaw mo makinig. Ngayon sisisihin mo ko. Tinawag mo pang bulok tong sasakyan kong ginagamit ko sa kabuhayan namin.
Sa maasim ang seatbelt mo eh. Yak, kung dumikit pa yun sa balat ko. Pagmamaktol pa ni Pauline. Ano ba yung balat mo? Gold ba yan? Naiinis namang tanong ni Santino. Umawat na si Sonia. Tigilan mo na yan, Santino. Sa atin siya titira pansamantala. Inaanak ko siya galing sa kabilang probinsya. Kailangan niya ng matitirahan na trabaho. Yeah, that's right. I can do office works. Pagmamalaki pa ni Pauline. Office work ka dyan. Hindi to syudad, day. Kung gusto mo ng trabaho, pagiging farmer lang ang kaya kong ialok sa'yo. Mukha kang anak mayaman pero wala akong pakialam. Ganyang attitude mo, sa tingin mo bibigyan kita ng magaang na trabaho? Ninang, yung anak mo. Naiiyak na reklamo ni Pauline. I have good credentials. Nagtapos ako ng prestigious schools sa ibang bansa. Nasaan ka ngayon? Isa pa, may work experience ka na ba? Tanong sa kanya ni Santino. Humalukip-kip na lang si Pauline. Wala siyang experience. Pagka-graduate niya, inatupag niya lang ang oras niya sa pag-attend sa mga party at alak. Hindi gusto ni Pauline si Santino. Pakiramdam ni Pauline, palagi na lang siyang minamaliit ng anak ng ninang Sonia niya. Hinaplos ni Sonia ang braso niya. Wala na kasing bakanting office work, anak. Pero huwag ka mag-alala, tuturuan kita, Pauline. Tanda ko nung bata ka pa mahilig ka sa gardening. Gustong tumutol ni Pauline, pero hindi siya nagsasalita. Hindi na siya mahilig sa gardening simula pa nang naging part ng buhay niya, ang parties at city life. Nauubos ang energy niya sa pakikipagtalo kay Santino. Gutom na siya, yun munang paproblemahin niya. Pagkarating sa bahay, tumaas ang kilay ni Pauline. Hindi kasing garbo at kasing laki ng mansyon nila. Pero ayos na rin naman. Mukha namang malinis at naka-tiles. Dito ang magiging kwarto mo, Pauline. Tinutuluyan to ng mga pamangkin ko kapag nagbabakasyon sila rito. Sabi sa kanya ng ninang Sonia niya. Napanguso si Pauline at tinignan ang magiging kwarto niya. Simpleng katre na may manipis na kutsyon lang nando doon. May isang electric fan at bintana kung saan kita ang view ng gulayan. Pasensya ka na kayo, Santino, ha? Mabait naman talaga yun. Hindi lang siguro maganda ang unang impresyon niya sa'yo. Paliwanag ni Sonia kay Pauline. Why is he like that? You told me earlier hindi nila pwedeng malaman that I'm a Castro. Bakit? Nagtatakang tanong ni Pauline. Hinawakan ni Sonia ang mga kamay ni Pauline. Akala kasi ng mga anak ko, lalong-lalo na ni Santino na inagaw ng pamilya niyo ang ilang lupain ng tatay ko. Really? Kaya bayaya lang kita dati, Ninang? Are you also mad at me? Please don't be mad at me, Ninang. Pakiusap ni Pauline. Tumawa si Sonia. Hindi, Pauline. Papaano ako magagalit sa batang inalagaan ko noon? Isa pa, hindi naman talaga inagaw ng pamilya mong lupain namin noon. Naisang layo ni nanay noon sa lolo mo at hindi na namin naitubos. Kaya nawala na sa amin. Wala naman sa akin yun. Pero si Santino kasi gustong bawiin yun. At ayaw ibenta ni Daddy? Pagkukumpirma pa ni Pauline. Oo, isa na rin kasi yun sa ginagamit ng pamilya ninyo sa negosyo nyo. Mukhang may galit pa nga si Santino sa pamilya ni Pauline. Nagsinungaling pa si Sonia para sa kanya. Walang ibang choice si Pauline kung hindi ang sakyan na lang ang gusto ng ninang niya. Huminga ng malalim si Pauline. Ang liit naman ng room ko here. Pero okay na to. May pagkain ba? I'm hungry na. Also, can I borrow some clothes? I feel sticky na eh. Tumawa si Sonia. O sige, ihihiram kita sa bunso ko. Pumasok ka na sa banyo. May tuwalya na ron. Pagkatapos mo bumaba ka na para makakain ka na. Ngumiti ng matamis si Pauline. Thank you, Ninang. Pagkatapos niyang maligo at magbihis, ay sobrang nabaduyan si Pauline sa damit niya. Hindi niya trip ang mga duster. Mukha siyang probinsyanang talaga. City girl si Pauline at mayaman, kaya hindi siya sanay sa ganun. Tinanggal niya na lang ang tali na dapat nakabuhol sa mga balikat. Tinali na lang niya yung sa harap ng dibdib niya para magmukha na lang tube. Pagkalabas ni Pauline sa kwarto niya, narinig niya na ang ingay sa baba. Pumunta na siya sa dining area. Masayang nag-uusap ang mga ito. Tipid na napangiti si Pauline. Nag-iisa lang siyang anak. Wala siyang kapatid at palaging busy ang parents niya. Hindi alam ni Pauline na pwede palang maging ganun kasaya ang isang pamilya.
Oh, Pauline, andyan ka na pala. Alika na rito at umupo ka na at kumain ka na. Si Sanya ang nagluto nitong sinigang na baboy. Pagmamalaki ni Sonia sa anak niya. Hi Ate Pauline, ako nga pala si Sanya. Ang ganda mo naman po. Puri sa kanya ni Sanya. I know. Confident na sagot ni Pauline. Hindi nakaligtas kay Pauline ang pag-ismid ni Santino. Napanguso tuloy siya. Mabuti pa si Sanya, maganda ang ugali. Si Santino lang naman yata ang pinaglihis sa sama ng loob. Nagsimula na siyang kumain. Nanlaki ang mga mata ni Pauline nang matikman ng sinigang. This is good! Sabi sa'yo anak masarap magluto tong si Sanya ko. Nakangiting sabi ni Sonia. Nagpatuloy na lang si Pauline sa pagkain. Deadma sa lalaking nasa harap niya at masama ang tingin. Pagkatapos kumain, nagligpit na ang mag-ina. Ninang, do you have green tea? I want tea. Utos ni Pauline. Wala Pauline pero meron sa tindahang mumurahing tea. Ibibili kita, saglit lang. Nakangiting sabi ni Sonia sa dating alaga. Teka, ba't ikaw ang bibili nay? Hayaan niyo na lang si Pauline ang bumili. Siya naman ang may kailangan. Pag-aapila pa ni Santino. Hindi na, ako na anak. Walang nagawa si Santino nang lumabas na si Sonia para bumili ng tea ni Pauline. Sinamaan ni Santino ng tingin si Pauline pero deadma lang ang dalaga. Palagi nilang malaking problema sa kanya ni Santino. What? Stop staring at me. Naiiritang sabi ni Pauline sa lalaki. Humakbang palapit sa kanya si Santino kaya napaatras siya. Paano bang naging inaanak ka ng nanay? Mukhang wala kang alam sa buhay. Siguro pinalayas ka sa inyo. No? O rebelde ka no? Ang sama ng ugali mo. How dare you? Sigaw ni Pauline. Mapang-uyam nang umisi si Santino. Maganda ka sana. Ganyan lang ang ugali mo. Tss. Nasa pamamahay kita. Kaya hindi pwede sa akin yung pagiging maldita mo. Tinabunan ni Pauline ang una ng mga tenga niya. Antok na antok pa siya pero nagising siya dahil sa tunog ng mga tilaok ng mga manok sa labas. Puyat pa naman si Pauline kakahintay ng message mula sa mami niya. May pakialam pa naman pala ang mga ito kay Pauline. Alam din ng mga itong nakatira siya sa kanyang ninang. Yun nga lang, hindi siya hahayaang makabalik sa dating buhay hanggat hindi siya natututo. Ang ingay! Shut up! Tili ni Pauline at binato ang mga una niya. Sabog pa ang mukha niya nang bigla nilang nabukas ang pinto ng kwarto niya. Masama siyang tumingin kay Santino na nagtataka ang itsura. Tinignan ni Santino ang kalagayan niya. Ano nangyari? Ba't ka tumitili? Tanong sa kanya ni Santino. Tinuro ni Pauline ang labas ng bintana. Your roosters are so annoying. Ang ingay! Patahimikin mo! Now! Napailing si Santino at tinanggal ang salamin sa mga mata. Ang aga-aga, Pauline. Kumukulo na naman ang dugo ko sa'yo. Kala ko may nangyari ng masama sa'yo. Iniwan ko mga inaaral ko sumugod agad dito sa kwarto mo. Hindi mapipigilan ang pagtilaok ng mga tandang ko. Mabuti pa bumangon ka na lang at mag-almusal ka dyan. Kakagigil ka? I hate you! Naiinis na sigaw ni Pauline. Huwag ka mag-alala, ako rin. Malamig na buwelta naman ni Santino at padabog na isinaradong pinto. Isusumbong kita kay Ninang. Pahabol pa ni Pauline. Huminga si Pauline ng malalim bago pumunta sa banyo at naligo. Nakabusangot siya pagbaba. Sobrang sama ng gising ni Pauline. Idagdag pa ang buwisit na si Santino. Naabutan niyang lalaki sa sala, kaharap ang laptop at maraming libro sa gilid. Nang magtagpo ang mga mata nila, umirap agad si Pauline at dumiretso na sa kusina. Good morning sa maganda kong inaanak. Magiling na bati sa kanya ni Sonia. Good morning, Ninang. What's for breakfast? What's that smell? Tanong niya at kumuha ng tubig sa refrigerator. Champurado at tuyo, Pauline. Nag-request kasi si Santino. Imporma sa kanya ni Sonia. Nang asim ang mukha ni Pauline. Tuyo? You mean dried fish? Ew, that's so maalat. So yucky. Anong yak ka dyan? Arte mo talaga. Pahayag ni Santino nang marinig ang sinabi ni Pauline. Dinuro ni Pauline ang tuyo na nasa plato na. Totoo naman That's kadiri. Look at that. Mukhang malnourished. Nag-aaway na naman ba kayo? Pauline, itry mo lang. Masarap yan. Bagay ang lasa sa champurado. Nakangiting panghihikayat sa kanya ni Sonia. Tumaas sa mga kilay ni Pauline na tumango.
May tiwala naman siya sa ninang niya. Lumapit siya sa kanyang ninang at pinaghimay siya ng tuyo. Ayaw ni Pauline ng tuyo pero hindi matanggal ang ngiti niya. Bigla niyang naalala kung papaanong alagaan si Pauline noon ng dating yaya. Thank you! Napangiti si Pauline nang tinikman ng pagkain. Ang sarap! Oh, akala ko ba kadiri? Akin na nga. Inagaw ni Santino ang mangkok niya. Binawi agad naman ni Pauline yon at niyapos. No, this is mine. Binigay sa akin to ni Ninang. Kumuha ka ng sayo. Napailing si Santino. Hindi alam ni Pauline kung namamalikmata lang siya pero nahuli niya ang ngiti ni Santino. Hindi naman sigurado si Pauline doon dahil bumalik na ulit ang seryosong mukha ni Santino. Nanay, aalis na po ako. Late na po ako sa meeting namin sa school. Anunsyo ni Sanya. Tumunghay si Pauline mula sa pagkain. Nakasuot ng school uniform si Sanya at nagmamadali sa pagbaba. Yumakap ito kila Santino at Sonia. Bumati naman ito sa kanya. Abay, mag-almusal ka muna anak. Suwestyon naman ni Sonia kay Sanya. Sa school na lang po, Nay. Nasaan na po yung baon ko? Pasensya na po, hindi ako nakapaghanda ng almusal. Sabi ni Sanya. Tumawa si Sonia at nagmamadaling kinuha ang baon ng anak. Ano ka ba anak? Bakit humihingi ka ng pasensya? Hindi naman sobrang bigat ng pagluluto. Araw-araw ikaw na nga ang nagluluto, kaya ako naman, okay? Huwag kang magpaka-stress masyado dyan sa pagiging officer mo, ha? Natulala si Pauline sa kinakain niya. Ang simple lang ni Sanya. Halatang mahal na mahal din nito ang nanay nito. Hindi na matandaan ni Pauline kung nagkaroon na ba sila ng mami niya ng ganoong interaksyon. Nang umalis si Sanya, napangiti si Pauline. Itsura pa lang. Alam na ni Pauline na masipag mag-aral si Sanya. Hindi mo siya ihahatid, Santino? Nagtatakang tanong ni Pauline. Kumunot ang noon ni Santino. Walking distance lang ang school ni Sanya. Isa pa marami naman siyang nakakasabay sa pagpasok. Namilog ang bibig ni Pauline. Sa public school siya pumapasok? That's gross. Gross? Anong problema sa public school? Maganda ang mga turo ron at masisipag ang mga teachers. Alam ko yun dahil high school teacher ako sa public school. Pahayag ni Santino. So, high school teacher ka? Hindi halata. You're too rude to be a teacher. Siguro ginagamit mong powers mo sa mga estudyante mo, no? Mostly to young girl students. Komento pa ni Pauline. Tigilan mo yan. Di ako ganyan, Pauline. Malamig na sabi ni Santino. Itinikom ni Pauline ang bibig. Napagtanto niyang below the belt na rin yon. Wala siyang pera at matitirhan. Ayaw naman ni Pauline na palayasin siya ni Santino. Gayunpaman, hindi niya pa rin napigilang dumaldal sa sobrang boring niya pagkatapos kumain. Sabi mo high school teacher ka. Vacation ngayon na. Pero bakit nag-aaral ka? Curious na tanong ni Pauline. Sandaling tumunghay sa kanya si Santino bago sumagot. Masters. Santino, aalis na muna ako ha. May kailangan lang akong gawin sa munisipyo. Ikaw na munang bahala kay Pauline. Bili ng nanay Sonia niya kay Santino. Ayaw na sanang maiwan ni Pauline sa bahay na yon. Pero mas lamang naman yung ayaw niyang sumama sa ninang Sonia niya. Mainit sa labas. Isa pa, wala siyang magandang damit. Abala pa rin sa pag-aaral si Santino habang naglalaro naman ng mobile games si Pauline. Nagkatinginan silang dalawa nang lumakas ang volume ng sound sa cellphone ni Pauline. What? Naiirit ang tanong ni Pauline. Tinanggal ni Santino ang salamin. Kita mong nag-aaral ako eh. Nananadya ka ba? Okay, ito na. I'll go to my room na. Sabi pa ni Pauline at padabog na umakyat ng hagdanan. Ginugol ni Pauline ang ilang oras niya sa paglalaro sa cellphone niya. Kaso, madali talaga siyang makaramdam ng boredom. Malapit na rin namang magtanghalian, kaya't napagdesisyonan niyang kumain na lang. Kaso, pagbaba ni Pauline, nadatnan niyang may bisitang babae si Santino at mukhang nagkakatuwaan. Napairap na lang si Pauline at dumiretso sa kusina. May sinaing na ron pero wala pang ulam. Gusto niyang maiyak. Hindi siya marunong magluto. Ayaw niya namang humingi ng tulong kay Santino. Mataas ang pride ni Pauline. I can do this. Okay, I can do this. I should be independent now. Time na siguro para matuto ako magluto.
Sinalang ni Pauline ang kawali at binuksan ang kalan. Pagkalagay pa lang niya ng mantika, natalamsikan na siya. Hindi napigilan ni Pauline ang mapatili. Napasugod tuloy sila Santino kasama ang bisita nitong babae. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Santino sa kanya. Ouch! My hand hurts. Natasi ka ng mantika eh. I just want to fry some eggs. Naiiyak na sabi ni Pauline. Sinapo ni Santino ang noo at pinatay ang kalan. Diyos me, babae ka. Kailan ka ba pinanganak sa mundo? Maarte ka na nga hindi ka pa marunong magluto. Ano bang ambag mo sa lipunan? Pagiging maganda lang? Talagang matatalamsikan ka ng mantika. Nilagay mo pa ng hindi mainit ang kawali. Tumawa ang babaeng bisita ni Santino. Sino ba yan, Santino? Ah, Rina. Si Pauline, inaanak ni nanay. Sagot naman ni Santino. Napairap si Pauline. Malay ko ba? Nagugutom na ako eh. You're busy flirting. Sinamaan siya ng tingin ni Santino. Flirting? Kaibigan ko si Rina. Ikaw, anong ginagawa mo? Kung wala ako rito baka nasunog mo ng bahay namin. Doon ka na nga, ako na magluluto. Magpiprito ko ng tilapia. Ayoko ng itlog. Padabog na pumuntang sala si Pauline. Ni minsan, hindi pa siya nasigawan ng ganon. Hindi siya marunong magluto. Bakit kailangan pang matutunan niya yon? Kung may mga katulong naman sa mansyon. Tutulungan na kita, Santino. Alok pa na Rina kay Santino. Napairap na lang si Pauline at binuksan ng TV. Inabala na lang niya ang sarili niya ron. Pagkatapos ng isang oras, tinawag na siya ni Santino. Mahal na prinsesa, alika na rito, kumain ka na. Alok sa kanya ni Santino. Nagmarch siya si Pauline papuntang dining area at umupo. Pinagsandok siya ni Santino ng pagkain. Wala dapat siyang pakialam doon kaso nagkatinginan sila ni Rina. Babae rin si Pauline, kaya alam niyang mukha nang nagsiselos. Umupo sa tabi ni Pauline si Santino. Ipaghihimay pa ba kita, mahal na prinsesa? Yes, please. Sagot ni Pauline at tumingin kay Rina. Ang arte talaga. Komento ni Santino, pero pinaghimay rin siya ng laman ng isda. Tumingin si Rina kay Santino. Santino, bakit mo ginagawa yan? Kaya naman siguro yan ni Pauline? Tumawa si Santino at tumingin kay Pauline. Maarte to eh, baka matinik, tapos ma-ospital. Ako pa madihado, lagot pa ako kay nanay. Nanlalaki ang mga mata ni Pauline. Nainsulto siya sa sinabi ni Santino. Akin na nga, ako na. Tumawa pa ulit si Santino at nagsimula na rin kumain. Pagkatapos kumain, umalis na rin naman si Rina. Pareho nilang tinatanaw si Rina palayo nang magsalita si Pauline. Rina likes you? Komento ni Pauline at tumingin kay Santino. Kumunot ang noon ni Santino. Magkaibigan lang kami ni Rina, huwag mo siyang pag-isipan ng ganyan. Ang manhid mo naman. Mga tingin niya pa lang sa'yo, malalaman mo agad na may gusto siya sa'yo. Hindi ka pa siguro nagkakaroon ng girlfriend. Natatawang sabi ni Pauline. Umiwas ng tingin si Santino. Abala ako sa pag-aaral, kaya wala sa isip ko yan. Isa pa, mas nagfo-focus ako sa pag-aalaga kila nanay at Sanya. Simula nang nawala si tatay. Itong munting lupain namin, pinaghirapan ko yan. At katas lahat yan ang ipon ko. Ang sipag mo naman, teacher. Mapang-asar na sabi pa ni Pauline. Kumunot ang noon ni Santino, pero may multo ng ngiti sa mga labi. Teacher? Tigilan mo yan, Pauline. Okay, teacher. Hindi na napigilan ni Santinong tumawa. Napatawa na rin si Pauline. Hindi niya akalaing makakatawa siya sa ganoong kababaw na dahilan. Alika na nga, i-check ko mga pananim ko at magpapakain na rin ng mga hayop. Sumama ka sa akin. Pag-aya pa sa kanya ni Santino. Ayoko nga, for sure dirty doon. Reklamo naman ni Pauline. Apaka-arte mong babae ka. Hindi lang ako mapanatag na iwan ka rito, Pauline. Baka pagbalik ko abo na lang ang madatnan ko. Isa pa, dapat masanay ka na sa buhay bukid. Binilin ka sa akin ni nanay na turuan daw kita. Dahil iyon daw ang gusto ng mga magulang mo. Alam ni Pauline yun. Nasabi yun sa kanya ng mga magulang niya. Hindi dapat maging libre ang pagtira ni Pauline sa bahay ng ninang niya. Kailangan niyang matuto. At kung gusto ni Pauline na mapunta sa kanya ang mana niya, kailangan niya munang matuto sa pinakamababang trabaho sa asyenda nila.
Iyon ay ang maging isang farmer. Napapikit sa inis si Pauline. Okay, fine, gagawin ko na. Lalabas na sana si Pauline nang hinila siya ni Santino. Pupunta ka sa bukid ng nakasuot ng duster? Gusto mo bang masilipan ng mga tauhan ko? What? This is okay. Itinuro ni Santino ang isang tauhan. Nakasuot ng sombrerong banig, long sleeves, kupasing pants at maruming bota. Hindi ka muna Disney Princess, Pauline. Isa kang magsasaka ngayon, kaya ganun ang susuotin mo. Proteksyon na rin sa init. Nakangising sabi sa kanya ni Santino. No, ayoko. Pangit-pangit niyan eh. Naiiyak na reklamo ni Pauline. Tumawa si Santino at ginulo ang buhok niya. Ano naman, huwag ka mag-alala. Kahit ano namang suotin mo, palagi ka namang maganda. Oh, Santino, are you really serious about this? Hindi makapaniwalang tanong ni Pauline habang tinitignan ng feed sa timba na nilalagyan ng tubig. Tumawa si Santino at tumunghay sa kanya. Papakainin mo lang naman ng mga baboy sa kural. Ako na nga magbubuhat ng timba para sa'yo eh. Pinadyak ni Pauline ang mga paa. Ayoko, saka ano ba yan? Mukhang pupo. Kadiri. Napailing na lang si Santino. Inabot nito ang tabo kay Pauline. Walang ibang nagawa si Pauline kung hindi ang sumunod. Binuhos niya ang feed sa lalagyan ng pagkain ng mga baboy. Pikit mata niyang ginagawa yon at halos bitiwan niya na ang tabo. Pauline, ano ba naman yan? Di ka mamamatay dyan. Simple-simple lang magpakain ng baboy eh. Ang takaw-takaw mo sa sinigang na baboy nung isang araw. Tapos ayaw mo silang pakainin. Silang dahilan kung bakit ka nabubusog, Pauline. Nakangiting sabi ni Santino sa kanya. Nanlalaki ang mga mata ni Pauline. So, you mean, itong mga baboy na ito, after niyong pakainin at patabain, papatayin niyo rin? Oo, domestic animal ang mga baboy. Simpleng sagot ni Santino sa kanya. Sinamaan ni Pauline ang tingin si Santino. Pig killer ka. Natatawang tumingin sa kanya si Santino. Anong sabi mo? Inagaw ni Pauline kay Santino ang timba. Ako na. Kaya ko na. Ako na magpapakain. Masama ka. You're a pig killer. Nagpatuloy na si Pauline sa pagpapakain ng baboy. Rinig na rinig naman ang malakas na pagtawa ni Santino sa buong koral. Maging ang ibang tauhan ay napapatingin na rito. Pagkatapos magpakain, tinuruan naman siyang mag-harvest ni Santino ng mga labanos. Medyo okay na siya sa gawaing yon, kaya hindi na siya nagreklamo. Nakakangalay nga lang. Magandang hapon po, Sir Santino. Gusto niyo po ba ng manggang hilaw? Alok ng isang tauhan kay Santino. Tumunghay si Pauline. Break time na pala. Tumayo siya't nag-inat. Lumapit agad sa kanya si Santino. Gusto mo ba ng mangga? Tanong ni Santino sa kanya. I can eat mangoes but I want lasagna for my merienda. Maarting sagot ni Pauline. Sinamaan siya ng tingin ni Santino. Mangga na lang, masarap yun kapag sinawsaw sa bagoong. I want lasagna. And what's bagoong? Curious niyang tanong. Hinila na lang si Pauline ni Santino papunta sa lamesa ng mga tauhan. Kumuha ito ng isang mangga at ipinagbalat siya. Hiniwa na rin ito para sa kanya at nilagyan ng bagoong. Oh, masarap yan. Sabi ni Santino at inararo sa bibig niya ang mangga. Nandidiri pang kumagat si Pauline pero nanlaki ang mga mata niya nang malamang masarap yon. Kagat pa ako. Natatawang sinubuan ulit ni Santino si Pauline. Medyo napatalon sa saya si Pauline. Titig na titig naman sa kanya si Santino habang nakangiti. I always think na hindi masarap ang pagkain ng mga mahihirap. It always smells weird. Pero panalo palang lasa. Nakangiti pang sabi ni Pauline. Napangiti si Santino at umiwas ng tingin sa kanya. Ikaw lang naman ang judgmental dyan. Bukas huwag ka mag-alala. Kahit papano naging mabait ka kaya ipagluluto kita ng lasagna. Oh my gosh, really? I want that. Hindi napigilan ng Pauline na yakapin si Santino. Tumawa lang si Santino. Pagkatapos sila magmerienda, napagdesisyonan na rin nilang umuwi. Nandun na ang ninang Sonia niya, pati na si Sanya. Aba, iniwan ko lang kayo ng isang araw dito. Mukhang nagkasundo na kayo ah. Pansin ng ninang Sonia niya. Ngumiti si Pauline.
Yes, Ninang. Sabi niya ipagluluto raw niya ako ng lasagna bukas. Tumingin si Sanya sa kuya nito. Talaga, Kuya Santino? Marunong kang magluto ng ganun? Tumikhim si Santino at namula ang mga tenga. Napag-aaralan naman yun, Sanya. Mariing tumingin si Pauline kay Santino. Hindi naman pala ito marunong magluto, pero nangako itong ipagluluto siya. Parang may humaplos sa puso niya dahil sa ideyang yon. May isang taong gustong mag-effort para sa kanya. Kumain na sila. Pagkatapos kumain, tumambay lang sa terrace si Pauline. Napangiti siya nang naglapag ng tea sa harap niya si Santino. Wow! Ang bait naman ni teacher! Pangaasar ni Pauline. Tumawa si Santino at umupo sa tabi niya. Tumigil ka nga, hindi naman kita estudyante. Tumawa na rin si Pauline. Estudyante mo ako, tinuturuan mo ako about farming eh. Tumaas ang kilay ni Santino at uminom ng kape. Sige, kung estudyante ang tingin mo sa sarili mo, sana hindi lang about farming ang matutunan mo sa akin. Lumingon si Pauline kay Santino. Ano namang matututunan ko pa? Pinagmasdan ni Santino ang mga bituin sa langit. Katulad ng pagiging mapagpakumbaba at pagmamahal. Hindi na natanggal ni Pauline ang paningin niya kay Santino. Lumakas ang tibok ng puso niya. Nang gabing yon, alam niyang nagbago na ang unang pananaw niya tungkol kay Santino. Kaya nang bumalik na sila sa kanya-kanyang kwarto, hindi alam ni Pauline kung bakit ang himbing ng tulog niya. Hindi sanay si Pauline sa kwartong walang sobrang lambot na kama at walang aircon. Pero iba ang gabi na yon. Sa unang beses, na-appreciate ni Pauline ang buhay probinsya. Maganda ang gising ni Pauline, kaya nang bumaba siya, pakanta-kanta pa siya. Natigilan lang si Pauline nang marinig ang mga mura ni Santino. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kusina. Parang may humaplos na naman sa puso ni Pauline. Halatang hirap na hirap si Santino sa ginagawa pero nagpupumilit pa rin. Tumikhim si Pauline. Good morning, Santino. Bahagyang napatalon sa gulad si Santino na para bang nahuli sa masamang ginagawa. Pauline. Anong ginagawa mo? Nangingiting tanong ni Pauline at lumapit sa overcook na lasagna ni Santino. Itatapon ko yan. Siguradong pangit ang lasa niyan. Halata ang disappointment sa boses ni Santino. Excited na kumuha ng kutsara si Pauline at tumikim. Okay naman to medyo mapait lang. Pumikit sa inis si Santino. Huwag mo nang kainin. Kumunot ang noon ni Pauline. Okay naman yung lasa. Hindi okay sa akin ang okay. Kinuha ni Santino ang kamay niya at inagawang kutsara. Mamaya, sa labas na tayo kumain. Wala akong money. Ngumiti si Santino. Libre ko. Pinanlitan ni Pauline ng mga mata si Santino. I don't trust you. What if may plano ka? Like, iligaw mo ko? Tumawa si Santino at napailing. Kung ano nung iniisip mo. Sige na, magbihis ka na. Lalabas tayo. Wala akong gagawin ngayong araw. Napangiti si Pauline. Tumakbo agad siya pabalik sa kwarto niya. Narinig niya pa ang pagtawa ni Santino. Pinili na lang ni Pauline ang isang simpleng puting dress. Yun lang kasi ang pinakamaayos na casual dress na ibinigay sa kanya ng ninang Sonia niya. Nilugay niya lang ang mahabang buhok. I'm ready na. Umikot pa si Pauline sa harap ni Santino at ngumiti. Nabiti naman ang ngiti ni Santino at natulala sa kanya. Simpleng itim na shirt na medyo hapit sa malapad na balikat ni Santino at isang simpleng maong pants pero ang gwapo na nito. Okay na sana kaso hindi alam ni Pauline kung bakit natulala si Santino sa kanya. Santino, tara na. Bakit ka natulala dyan? Di ba maayos ang suot ko? Pag-aaya ni Pauline. Parang doon lang natauhan si Santino. Namumula ang mga tenga at umiiwas ang tingin sa kanya. Sige, tara na. Tumawa si Pauline. Nauutal ka pa. Masama bang pakiramdam mo? Hindi. Huwag ka nang maraming tanong. Sumunod ka na lang. Nauutal na sabi ni Santino at nauna nang lumabas sa kanya. Napailing na lang si Pauline. Hindi matanggal ang mga ngiti sa labi nito. Akala ni Pauline, sasakay sila sa mini truck pero lumagpas si Santino. Hindi tayo sasakay doon? Nagtatakang tanong ni Pauline. Maasim ang seatbelt ko, di ba? Nakangising tanong ni Santino. Gold pa naman ang balat ng princess.
Santino? Tumawa si Santino at pinisil ang ilong niya. Sasakay tayo ng tricycle at jeep. Sa mall, sa bayan tayo pupunta. Tumango si Pauline at nilingon muli ang mini truck na may kalumaan na. You should buy a new truck. You know, investment din naman yun for your business. Naisip ko na rin yun pero mag-iipon pa ako. Sa ngayon pinag-iipunan ko muna ang debut ni Sanya. Gusto ko siyang bigyan ng magarbong party. Napatitig si Pauline kay Santino. Sobrang lambot pala ng lalaki pagdating sa kapatid nitong si Sanya. Napangiti si Pauline. Sigurado siyang kung magkakaroon ng girlfriend si Santino ay sobrang swerte ng babae. Ang sweet mo namang maging kapatid. Komento pa ni Pauline. Ngumiti si Santino. Sweet talaga ako, lalo na kapag mahal ko. Ngumuso si Pauline. Sweet pala si Santino sa lahat, kaya pala sweet din ito kay Rina. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa paradahan ng tricycle. That's so small. Safe bang sumakay dyan? Nandidiring tanong ni Pauline. Hinawakan ni Santino ang kamay niya. Safe yan, kasama mo naman ako sa loob. Kamag-alala. Okay. Naunang pinapasok si Pauline ni Santino sa loob. Tinakpan pa ang ulo niya ng lalaki para hindi siya mauntog sa pagsakay. Hindi pa nakaka-adjust si Pauline. Pumasok na agad si Santino at umupo sa tabi niya. Kinagat ni Pauline ang pang-ibabang labi ng maamoy ang mabangong amoy ni Santino. Ilang sandali pa, umandar na ang tricycle. Hirap na hirap si Pauline na ayusin ang buhok niya. Sumasabog yun sa lakas ng hanging sumasalubong sa kanila. Santino, nagugulo yung hair ko. Reklamo ni Pauline. Huminga ng malalim si Santino at sinikop ang buhok niya gamit ang isang kamay nito. Okay na ba ang prinsesa? Tumaas ang mga kilay ni Pauline. Okay na. Tumawa si Santino at napailing. Ganoon ang ginawa ni Santino sa buong biyahe. Okay na sana kung hindi lang tumitibok ng malakas ang puso ni Pauline. Pakiramdam niya, mahihimatay siya sa titig ni Santino. Pagkababa nila ng tricycle, sumakay na agad sila ng jeep. Umasim ang mukha ni Pauline nang malamang siksikan doon. Ang lakas pang magpatugtog ng driver, kaya mas lalo siyang nairita. This is so ew, Santino. Let's grab a taxi na lang. Napalakas na sabi ni Pauline, kaya napatingin ang ibang pasahero sa kanya. Pinandilatan siya ni Santino. Shh! Huwag kang masyadong maingay. First time mo bang mag-commute? Well, yeah. Ba't ako magko-commute? I have my own car and my own driver dati. Tumango si Santino. Okay, pero dahil nasa poder kita, dapat matuto kang mag-commute. Siya nga pala, saan ka ba talaga galing? Anong apelyido mo? I'm Alcaraz. Sa Masbate yung province ko. Sagot na lang ni Pauline. Ngumiti na lang si Santino at tumango. Napalunok naman si Pauline at umiwas ng tingin. Bilin sa kanya ng ninang Sonia niya na hindi pwedeng malaman ni Santino na isa siyang Castro. Alcaraz din naman siya at taga Masbate dahil iyon ang maiden surname ng mommy niya at hometown. Pagkarating sa mall ay naakit agad si Pauline sa mga butik na madalas niyang puntahan noon. Gusto man niyang pumasok pero wala siyang pera. Malungkot na lang siyang napangiti. Napagtanto ni Pauline na sa isang iglap kung gaanong nagbago ang buhay niya. May problema ba? Tanong sa kanya ni Santino. Umiling si Pauline at pinilit na ngumiti. Tara na, kumain na lang tayo ng lasagna. Pagkatapos natin kumain, anong gusto mong gawin? Gusto mong manood ng sine? Pag-aalok pa ni Santino. Ikaw ang bahala. Napansin yata ni Santino ang kawalan ng mood ni Pauline. Gayunpaman, nag-enjoy naman siya sa pagkain ng lasagna at panonood ng sine. May kapatid ka ba? Tanong sa kanya ni Santino habang nakaupo sila sa rooftop ng mall. Gabi na rin naman kaya maganda nang tumambay ron. Wala, I'm the only child. Simpleng sagot ni Pauline. Marahang tumawa si Santino. Kaya naman pala spoiled brat ka. Ngumuso si Pauline. But I'm trying to change. Gusto ko magbago. Hindi ko alam na lumaki pala ako ng ganito. But my parents didn't understand me. Akala nila masama lang ang ugali ko sa lahat. But I'm just not happy. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Santino. Nabanggit nga sa akin ni nanay na itinakwil ka raw. Pero hindi ka dapat mag-alala. Wala namang magulang na matitiis ang isang anak. Siguradong mapapatawad ka rin ng mga magulang mo. Huminga ng malalim si Pauline.
Maybe they're right. Baka tama rin ng mga kaibigan ko. Baka tamang tinakwil ako ng parents ko. Pero nagbabago ka naman, di ba? Sinusubukan mong magbago. At nakikita ko naman yun kahit minsan. Sobrang nakakainis ka na. Natatawang saad ni Santino. Sinamaan ni Pauline ang tingin si Santino. Ilang sandali pa. Pareho na silang tumatawa. Si Santino lang ang kaya siyang sagutin ng ganon. Alika. Hinawakan ni Santino ang kamay niya at hinila siyang patayo. Saan naman? Tanong ni Pauline. Ibibili kita ng tsinelas. Nakangiting sabi ni Santino sa kanya. Akala ni Pauline sa department store ng mall siya dadalhin ni Santino. Pero nalaglag na lang ang panga niya. Nasa harap sila ng isa sa mga butik na favorite niya. Are you sure about this? Tanong ni Pauline. Kinamot ni Santino ang batok. Oo, huwag ka mag-alala. May pera naman ako. Pero isa lang ang bibilhin mo ah. Tumawa si Pauline at tumango. Hinila niya agad papasok si Santino. Pumili na siya ng sandals na gusto niya. Kaso naisip niyang mas kailangan niya ng tsinelas. Kaya flip-flops na lang ang binili niya. 100,050 cents po sir. Sabi ng babae noong nasa counter na sila. Narinig ni Pauline ang pagsinghap ni Santino. Pwede bang card miss? Sure sir. Tinignan ni Pauline kung papaanong iabot ni Santino ang card nito sa babae. Kinagat niya ang pang-ibabang labi. Nagilty siya na napagastos ng ganoon si Santino dahil sa kanya. I'm sorry, masyado bang mahal? Don't worry, kapag nakabalik ako, babayaran ko to sa'yo. Sabi ni Pauline habang naglalakad na silang pauwi. Kumunot ang noo ni Santino. Ba't mo babayaran? Regalo ko yan sa'yo, Pauline. Pero ang mahal kasi nito eh. You don't buy an expensive gift to other people. Bakit? Si Rina ba binibigyan mo rin ng ganitong kamahal? Pangungulit pa ni Pauline. Hindi. 3 buwang sahod ko na yan. Pero ayos lang yun. Gold naman yung balat mo kaya ayos lang. Kunwari, investment ko na lang. Natatawang sabi sa kanya ni Santino. Pinadyak ni Pauline ang mga paa. Santino naman eh, you make me feel so guilty. Huwag ka na kasi mag-alala. Ang isipin mo na lang, may bago kang tsinelas. Huminga ng malalim si Santino. Mukhang kailangan ko pang sipagan ah. Baka maghirap na talaga ako ng tuluyan kung girlfriend kita. What did you say? Tanong ni Pauline. Hindi narinig ang huling sinabi ni Santino. Tumawa si Santino. Wala. Ang sabi ko umuwi na tayo. Tama ng kaartehan mo. Umuwi na nga sila gaya ng gusto ni Santino. Hinatid pa si Pauline ni Santino hanggang kwarto nito. Good night, Pauline. Napangiti si Pauline. Good night din, Santino. Ang tagal nilang nagkatitigan, para bang may hinihintay. Hindi naman tuluyang makapasok si Pauline. Hawak kasi ni Santino ang doorknob niya. Walang imik na tumingkayad si Pauline at pinataka ng magaang nahalik ang pisngi ni Santino. Thank you. Marahang tumawa si Pauline. Umawang kasi ang bibig ni Santino at napalunok. Umiwas ito ng tingin at namumula ang mga tenga. Pumasok ka na nga ron. Hindi ka na ulit prinsesa bukas. Tuturuan ulit kita sa bukid. Nagsusungit na sabi sa kanya ni Santino. Matamis ang ngumiti si Pauline. Okay, teacher. Huwag kang ngumiti ng ganyan, Pauline. Bigla na lang nitong sigaw. Umalpas ang tawa sa bibig ni Pauline. Ano bang problema mo? I'm just happy and so grateful. Thank you, Santino ha. Tumingala si Santino at namumungay ang mga matang bumagsak ang paningin ulit sa kanya. Baka hindi ako makatulog sa gabing to, Pauline. Kakaisip dyan sa simpleng halik mo sa pisngi ko. Lumipas ang 1 buwan, naging masaya si Pauline sa paninirahan sa bahay ng ninang Sonia niya. Hindi man siya sanay sa payak na buhay at puro reklamo. Kahit papaano, nakaka-adjust na rin naman siya. No, ayoko. Sasakay tayo dyan. Mukhang hindi matibay. At isa pa ba kasipain tayo ng kalabaw? Reklamo ni Pauline kay Santino. Tumawa si Santino at napailing. Pasagad ang tawag dyan, Pauline. Dyan din naman nilalagay ang mga aning palay. Tapos sinihila nitong kalabaw kong si Carding. Sasakay tayo dyan. Para makapunta tayo dun sa palayan. Tuturuan naman kitang magtanim ng palay. Umirap si Pauline. And now, your Carabao has a name? You're so unbelievable. Ang arte mo naman. Komento ni Santino sa kanya. Nanlalaki ang mga mata ni Pauline. I'm changing na kaya. See?
Maputik na yung mga paa ko at slippers, but I didn't complain. Tumawa si Santino at kinamot ang sentido. Ang kunyo mo, pero dahil ikaw yan, sanay na ako. Napatili na lang si Pauline nang bigla siyang binuhat ni Santino. Walang kahirap-hirap na sinakay siya ng lalaki sa pasagad. Gulat na gulat pa rin siya kahit umaandar na. Tinakot mo ko. Reklamo ni Pauline ulit. Huwag kang matakot, mabagal lang naman to. Hindi ka iuhulog ni Karding. Isa pa, huwag kang sigaw ng sigaw. Nambubulabog ka ng mga ibon sa paligid. Hindi matanggal ang ngiti ni Santino habang nakatitig sa kanya. Umiwas ang tingin si Pauline. Ayaw ba namang paawat ng puso niyang panayang malakas sa pintig para kay Santino? What's that? Scarecrow yan. Naglalagay kami niyan para hindi lapitan ng mga maya ang mga pananim. Sagot ni Santino. Bahagyang umisod si Pauline palapit kay Santino. It looks so scary. Parang yung sa horror movies. Maya lang dapat ang matatakot dyan, hindi ikaw. Natatawang sabi ni Santino sa kanya. Whatever. Pagkarating nila sa palayan, tinuruan agad si Pauline ni Santino kung papaanong magtanim. Ayaw niya pang isawsaw noong una ang mga paa niya sa putikan, pero wala na rin siyang nagawa. Madali lang naman magtanim. Yun nga lang sobrang sakit na agad ng likod ni Pauline. Saka kayoko at nararamdaman niya na rin ang init ng panahon. Kuya Santino, Ate Pauline, kumain na muna kayo rito. Nagdala kami ni nanay ng pagkain. Sigaw ni Sanya na nasa loob ng kubo. Alika na Pauline. Paanyaya sa kanya ni Santino. Tumayo agad si Pauline at hinagis sa mga hawak na itatanim niya sana. Thank goodness! Tumawa si Santino at inalalayan si Pauline. Pagod ka na? Huwag ka mag-alala. Pagkatapos nating magtanghalian, uuwi na tayo sa bahay. Mag-aaral ako eh. Ikaw naman magpahinga ka na. Napangiti si Pauline. Sinabi mo yan ah. Gosh, ang sakit ng likod ko. Hindi pala biro ang trabaho ng farmers ano. Dapat talaga mataas ang sahod nila eh. Or ang bili ng palay sa kanila. Look at this tired face. Hindi ko deserve ang mababang sahod. Muling tumawa si Santino habang naguhugas sila ng mga kamay. Tama naman talagang sinabi mo. Dapat, pinahahalagahan ang pagod at dedication ng farmers. Pero pinariringgan mo ba ako tungkol sa sahod mo? Tumawa na rin si Pauline. Parang gano'n na nga. Pagkatapos maghugas ng kamay, pumunta na sila sa loob ng kubo. Punong-puno ng kuryosidad ang mukha ni Pauline. Hindi niya inaasahang pwede palang kumain sa dahon ng saging. Wow! Pwede palang kumain dyan? Is it clean? Tanong ni Pauline habang pinagsasandok siya ni Santino ng kanin at pritong galunggong. Malinis yan Ate Pauline. Masarap yan sa tanghalian. Lalo na pag sinawsaw mo sa toyong maraming kamatis ang galunggong. Sabi sa kanya ni Sanya. Umupo sa tabi niya si Santino pagkalapag ng pagkain niya. Pinaghimay din siya nito ng isda. Kain ka na, mahal na prinsesa. Thank you. Asan ang spoon and fork? Tanong ni Pauline. Sumubo si Santino gamit ang kamay. De kamay tayo ngayon, Pauline. What? Hindi ako marunong. Nakangusong tinignan ni Pauline ang pagkain niya. Ganito lang yan. Iipunin mo muna sa kamay mong kanin. Tapos isubo mo. Nga na. Inararo ni Santino ang pagkain sa bibig niya. Ngumanga naman agad si Pauline. Where's my ulam? Sinawsaw ni Santino ang galunggong sa toyo bago isubo sa kanya. Ano, masarap? Mas masarap kapag nagkakamay. Okay, kaya ko na. I'll try. Sinubukan ni Pauline kumain ng nakakamay. May nahuhulog sa kinakain niya pero okay na yon. Yun nga lang, ngiting-ngiti si Santino habang pinanonood siyang kumakain. Kuya, ano yan? Bakit ganyan ka makatitig kay Ate Pauline? Ikaw ha? May crush ka kay Ate Pauline ano? Pang-aasar ni Sanya sa kapatid. Nanlaki ang mga mata ni Santino. Tama na yan. Huwag mo nga akong asarin kay Pauline. Baka mailang pa siya. Nilunok ni Pauline na kinakain. It's okay. Hindi ako maiilang. Crush din naman kita eh. Nagsigawan ng ilang tauhan sa sinabi ni Pauline. Pulang-pula naman ang mukha ni Santino. Natawa na lang si Pauline. Hindi niya inaasahang kikiligin ng ganun si Santino. Sinamaan siya ng tingin ni Santino. Ikaw na babae ka. What? Nakangiting tanong ni Pauline. Unti-unting sumilay ang ngiti ni Santino at napapailing na lang.
Kinagat ni Pauline ang pang-ibabang labi. Nang tumunghay si Pauline sa kanyang ninang, napangiti rin ito. Masaya akong nagkakasundo na kayo ng anak kong si Santino, sabi sa kanya ng ninang niya habang naglalakad silang pauwi. Mabait naman po pala si Santino. Pinagtiyagaan niya po ako kahit madalas po siyang naiinis sa akin, ninang. Nakangiting ani ni Pauline. Ngumiti ang ninang Sonia niya. Totoo ba yun na crush mo ang anak ko? Tumango si Pauline. Hindi pa nga niya alam kung crush lang yon. Ang alam lang ni Pauline, higit pa sa crush ang nararamdaman niya para kay Santino. Isa lang ang hiling ko sa iyo, anak, sabi sa kanya ni Sonia. Ano po yun? Tanong ni Pauline. Huminga ng malalim ang ninang Sonia niya. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Kung dumating ang panahong lumalim ang damdamin niyo sa isa't isa, sana mahalin mo siya ng tama, Pauline. Simula nang mamatay ang tatay nila ni Sanya, siya nang sumalo ng lahat ng responsibilidad sa pamilya. Ngayon ko lang nakitang ganyan kasaya si Santino simula nang makilala ka. Tumango si Pauline sa sinabi ng ninang Sonia niya. Naging mabait sa kanya si Santino. Gusto niyang amining isa siyang Castro. Ayaw niyang maitinatagong sikreto mula kay Santino. Ninang, sasabihin ko na po sa kanyang isa akong Castro, sabi ni Pauline. Sigurado ka ba, Pauline? Tanong sa kanya ng ninang Sonia niya. Tumango si Pauline. Sigurado na po ako. Ayoko pong magtago ng kahit ano pa sa kanya. Huwag din po kayo mag-alala. Hihilingin ko po kay Daddy na ibalik po ang lupang kinuha ni Lolo sa inyo noon. Maluhaluhang niyakap ni Sonia ang inaanak. Salamat talaga, Pauline. Napangiti si Pauline. Pumikit siya't ninanam na mangyakap na iyon. Miss na miss niya na ang mommy niya. Pagka-uwi sa bahay, naligo na muna si Pauline bago sumalo sa hapunan. Tinuruan na rin siya ni Sanyang maghugas ng mga pinggan. Hindi naman palang mahirap na trabaho yon, kaya hindi na siya nagreklamo. Nang matapos, sumilip muna si Pauline sa sala bago umakyat sa silid niya. Napangiti si Pauline nang makitang abala sa pag-aaral si Santino. Sobrang namamangha siya sa kasipagan ni Santino. Nilapag ni Pauline ang isang chocolate sa table ni Santino. Good luck sa pag-aaral, sir. Tumunghay agad sa kanya si Santino at napangiti. Ikaw talaga. Thank you sa chocolate. Napangiti rin si Pauline. You're welcome. Good night. Tulog na ako Good night, Pauline. Umakyat na agad si Pauline sa kwarto niya. Dala na rin ng pagod sa trabaho. Nakatulog agad siya. Kinabukasan, tanghali na nang nagising si Pauline. Alam yata ng mga tao sa bahay na pagod siya, kaya wala nang gumising sa kanya. Kabababa pa lang ni Pauline pero hindi niya inaasahan na bumungad sa kanya. Naabutan niya lang naman si Rina na hinahalikan ang mukhang nakaidlip yatang si Santino. Ilang sandali pa'y nagising si Santino. Mabilis nitong itinulak si Rina. Anong ginagawa mo? Mahal kita, Santino. Please, pansinin mo ako. Mahal na mahal kita. Sinubukan pang humalik ni Rina pero itinulak ito ni Santino. Tigilan mo to, Rina. Umalis ka na. Seryosong sabi ni Santino kay Rina. Bago pa makita ng dalawa si Pauline, tahimik siyang umakyat at nagkulong sa kwarto niya. Tinakpan na lang ni Pauline ang mukha nang tumulo ang mga luha niya. Hindi naman sila ni Santino. Wala dapat pakialam si Pauline kung halikan ng ibang babae si Santino. Pero bakit parang dinudurog ang puso niya? Hindi niya maintindihan ng sarili niya. Pakiramdam ni Pauline para sa ibang bagay ang pag-iyak niya. Hapon na nang kumatok sa silid ni Pauline si Santino. Kahit namamaga ang mga mata, pinagbuksan niya pa rin ang pinto ang lalaki. Pauline, ayos ka lang ba? Hindi ka kasi kumain hindi ka rin bumababa. Nauutal na tanong ni Santino sa kanya. I'm okay at hindi ako gutom. Malamig na tugon ni Pauline at nilagpasan ng lalaki. Sinundan naman kagad siya ni Santino. May kanin at ulam na nakita si Pauline sa kusina. Walang imik siyang kumain. Hindi pinapansin ang presensya ni Santino sa kanyang tabi. Pansinin mo naman ako, Pauline. May problema ba tayo? Kinakabahang tanong ni Santino. Umirap si Pauline. Tumayo at hindi na tinapos ang pagkain. Wala tayong problema. Kung ako sa'yo, pakialaman mong sarili mong buhay at papakialaman ko rin ang akin. Tumakbo palabas si Pauline. Ayaw niyang makinig sa kahit na anong sasabihin ni Santino. Hindi siya yung tipo ng taong mag-aaksayang makinig
sa paliwanag ng taong sinaktan ng damdamin niya. Sa sobrang inis niya, pinagdiskitahan ni Pauline ang ilang pananim na nakita niya. "Ano ginagawa mo?" Sigaw ni Santino nang maabutan siya. Parang tumalo naman ang puso ni Pauline sa ipinakitang galit ni Santino sa kanya. I'm sorry." "Sorry? Hindi ko alam kung bakit galit ka. Baka masama lang ang gising mo kaya iniintindi kita. Pero itong ginawa mo, hindi ko ito mapapalampas, Pauline. Kabuhayan namin ni nanay to, ng ninang mo." Gigil na sigaw ni Santino at tinignan ng mga pananim na sinira ni Pauline. Sorry." "Umalis ka na nga, Pauline. Umalis ka. Di kita kailangan dito." Sigaw pa ulit ni Santino sa kanya. Bago pa makita ni Santino ang pagtulo ng mga luha niya, tumakbo na si Pauline palayo. Hindi alam ni Pauline, gusto niya lang lumayo mula sa galit ni Santino. Sobrang nagsisisi siya sa ginawa niya. Pinairal niya na naman ang pagiging childish at unreasonable niya sa mga sitwasyong alanganin siya. Hindi na alam ni Pauline kung nasan siya. Sumilong na siya sa ilalim ng isang puno. Kakahuyan pa lang napasukan ni Pauline. Hindi niya alam kung papaanong bumalik. Nawala pa ang tsinelas sa kanya na iniregalo sa kanya ni Santino. "Tulong! Tulong!" Takot na sigaw ni Pauline nang sumapit na ang gabi. Mas lalo pang napaiyak si Pauline nang bumuhos ang malakas na ulan. Basang-basa na siya. Natigilan lang siya sa paghikbi nang may tumigil sa harap niya. Santino!" Nanginginig ang boses na usal ni Pauline. Hinila agad siya ni Santino patayo at mahigpit na niyakap. "Sorry, akala ko, iniwan mo na ako. Akala ko, umalis ka na." Muli na namang humikbi si Pauline. "Hindi ko na kasi alam kung saan ang daang pabalik. Hindi ko alam Santino. Natakot ako." "Shh! Umuwi na tayo." Maingat siyang binuhat ni Santino. Pagkarating sa bahay, bumungad agad sila Sonia at Sanya sa may sala. Alalang-alalang dalawa sa nangyari kay Pauline. Parehong basa sila Santino at Pauline. Pero gusto ni Santino na si Pauline muna ang asikasuhin. Sabi ng mga tauhan, bigla kang tumakbo Pauline. Pinag-alala mong ninang. Malambing na sabi sa kanya ni Sonia. Tipid na ngumiti si Pauline. "Pwede na po ba akong umakit sa kwarto? Gusto ko na pong magpahinga." Nataranta agad si Sonia. "O sige, magbanlaw ka muna ha. Iyahatid ko na lang ang pagkain mo doon." Tumayo si Pauline. Sinikap na hindi magtagpo ang mga paningin nila ni Santino. Walang lingong umakyat siya at pumasok sa loob ng kwarto. Mabigat ang pakiramdam niya at mukhang magkakasakit pa. Katatapos lang magbanlaw ni Pauline nang pumasok sa kwarto niya si Santino. Bagong paligo rin at may dalang first aid kit. Bumaba ang tingin ni Santino sa paa ni Pauline. Gagamutin ko lang ang mga sugat mo sa paa." "Hindi na kailangan." Matabang na sagot ni Pauline. Gayunpaman, hindi nakinig si Santino. Bahagyang lumuhod ang lalaki sa harap niya. Nakaupo sa kama si Pauline, kaya't madaling nakuha ni Santino ang paa niyang may mga maliliit na sugat. Huminga ng malalim si Pauline. "Hindi mo dapat ginagawa to, Santino. Hindi mo na dapat ginagamot ang sugat ko. Hindi mo na dapat ako hinanap I ruined your plans. Intentionally. I'm childish. I'm unreasonable. I deserve your wrath. Tatanggapin ko rin kung gusto mo na akong palayasin dito. Gusto mo akong umalis, diba? Fine. Bukas na bukas alis din ako kagad." Kumunot ang noo ni Santino at tumunghay sa kanya. "Hindi ka aalis. Dito ka lang." "No, aalis na ako. Simula pa lang hindi na ako welcome dito." Mariing sabi pa ni Pauline. Mapaklang tumawa si Santino at umiwas ng tingin sa kanya. "Ano? Aalis ka? Gusto mong umalis? Kung kailan gusto na kita? Kung kailan mahal na kita?" "Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi mo ako mahal. Dahil kung mahal mo ako, hindi mo hahayaang halikan ka ni Rina. You cheater. Baka naman sinasabi mo lang na walang something sa inyo ni Rina. Pero meron naman pala." Bulyaw pa ni Pauline. Umigting ang panga ni Santino. "Kung ganon, nakita mo ang ginawa sa akin ni Rina kaninang umaga. Pauline, hindi ko alam na ginawa niya yon. Nakatulog ako.
Pero nang maalimpungatan ako, tinulak ko siya. Nakita mo ba, ha? Oo, nakita ko. Pero naiinis pa rin ako. Nagagalit pa rin ako. At nagsiselos pa rin ako. Kaya sinira ako yung mga pananim mo kasi naiinis akong... Hindi na naituloy pa ni Pauline ang sinasabi. Nang bigyan siya ni Santino ng mapusok at maalab na halik. Parang nayanig ang buong mundo ni Pauline. Mahigpit siyang napahawak sa damit ni Santino. Sa bawat diin at singhap nito sa mga labi niya. Saka mo sabihing may namamagitan sa amin ni Rina kapag hinalikan ko siya ng ganito. Hindi, Pauline. Ikaw lang ang kaya kong halikan ng ganito. Hinihingal na sabi ni Santino. Napapikit si Pauline. I hate you. Napangiti si Santino. Mahal din kita. Hindi napigilan ni Pauline nang matawa sa sagot ni Santino. Hindi niya man sinabing mahal niya ito. Alam agad ng lalaki ang tunay na nararamdaman ni Pauline. Nasa kabila ng mga salitang yon, nasa likod ang nag-uumapaw na pagmamahal. Ilang sandali pa, kumatok sa pinto ni Pauline si Sonia. Pauline? Bakit po, Ninang? Nagtatakang tanong niya. Bakas ang pangamba sa mukha ng Ninang Sonia niya. Ganito kasi anak, nag-aalala ko ng sobra nang mawala ka kanina at hindi ka mahanap. Andito ng mga magulang mo at gusto ka na nilang sunduin. Hinawakan ng mahigpit ni Santino ang kamay niya. Labis ang kaba sa dibdib ni Pauline. Naging maayos ulit sila ni Santino pero ramdam ni Pauline na magagalit na naman sa kanya si Santino. At sa pagkakataong yon, mas matindi na yon. Santino, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Kinakabahang sabi ni Pauline kay Santino. Ano yun? Kung ang tungkol sa atin ang inaalala mo, huwag kang mag-alala. Magpapakilala ako ng maayos sa mga magulang mo. Ngumiti si Santino sa kanya. Bago pa masabi ni Pauline ang tungkol sa tunay niyang pagkatao, pumasok na agad sa kwarto niya ang mami at daddy niya. Anak, we're so worried about you. Umuwi na tayo ha. I'm sorry if you need to experience all of this. I'm so sorry anak. Naiiyak na sabi ng kanyang ina. Wala ang atensyon ni Pauline sa parents niya. Unti-unti nang gumapang ang kaba sa dibdib ni Pauline. Kitang-kita niya ang galit at rekognisyon sa mga mata ni Santino. Inabot niya muli ang kamay ni Santino. Santino, magpapaliwanag ako. Isa kang Castro? Malamig na tanong sa kanya ni Santino. Anak, pagtawag ni Sonia kay Santino. Umiling si Santino. Umalis kayong lahat dito. Umalis kayo sa bahay namin. Wala kayong karapatang tumuntong sa pamamahay namin. Hinawakan ni Sonia sa braso ang anak. Santino, matagal nang nangyari yon, anak. Patawarin mo na. Patawarin? Paano ko sila mapapatawad? Paano ko mapapatawad ang pamilyang dahilan kung bakit namatay si tatay? Namuntik ka ng pagsamantalahan ni Don Falcon, kaya inatake sa puso si tatay nang malaman yon. Galit na sigaw ni Santino. Tumulo na naman ang mga luha ni Pauline. Hindi niya alam na may ganoong kasalanan ng lolo niyang namayapa na. Kaya ba umalis noon ang Ninang Sonia noon sa pagiging yaya niya? Kaya ba nagising na lang noon si Pauline na wala na ang Ninang Sonia niya sa mansyon? Hanggang sa makauwi si Pauline sa mansyon nila, parang naiwan ang kaluluwa at puso niya sa bahay ng mga taong ilang buwan ding kumupkup sa kanya. Daddy, bakit hindi niyo naman sinabi sa akin ang kasalanan natin sa pamilya nila? Mahinang tanong ni Pauline sa ama. Huminga ng malalim ang ama niya. Hindi ko na sinabi. Dahil napatawad naman na tayo ni Sonia. Isa pa, patay na si Papa na naging ugat sa lahat ng to. Can you do me a favor, Daddy? Pakiusap ni Pauline. Tumango ang daddy niya. Anong gusto mo anak? Huminga ng malalim si Pauline. Gusto kong maibalik sa kanila ang inagaw ni Lolo. Please, ibalik niyo yun sa pamilya ni Santino. They're really good people. They don't deserve to be hurt just because of me. Niyakap siya ng kanyang ina. Oh, Pauline, you have changed. At please, gusto ko pong pumunta sa Australia. Magpapaturo po ako kay Uncle George about sa farming. Just please, ayoko muna rito, Daddy. I want to live. Please? Umiiyak na hiling ni Pauline. Gusto mo ba ang anak ni Sonia, iha? Tanong ng mami niya.
Tumango si Pauline. Mahal ko po siya, Mami. Nagbago ako dahil sa kanya. Pero galit siya sa akin. Galit sa akin si Santino. Mabilis na naasikaso ng daddy ni Pauline ang pag-alis niya. Sa pag-alis niya, hindi niya alam kung kaya niya bang kalimutan doon si Santino. Pero alam niya sa sarili niyang nabigay ito ng malaking impact sa buhay niya. You're doing great. Hindi na ikaw yung pamangkin kong sobrang arte. Natatawang sabi ng Uncle George kay Pauline. Gusto ko nilang talaga ng buhay bukid, Uncle George. Sige na, kainin mo na yung niluto kong almusal. Aayusan ko na yung mga tupa mo roon. Umalis agad si Pauline dala ang pang-shave niya sa balahibo ng mga tupa. Yan, magpa-shave kayo. Ang kapal ng mga balahibo nyo. After nito, pakakainin ko kayo. Hintayin nyo lang ha. Nangingiting sabi ni Pauline at mahinang tinapik ang tupa kapag natatapos na. Lumipas ang 1 taon pero ang daming natutunan ni Pauline sa Uncle George niya. Halos hindi na nga kumilos ang tiyuhin ni Pauline dahil sa sobrang sipag niya. Bawat trabaho sa farm, alam na alam niya. Hindi na siyang dating Pauline. Malayong malayo sa pagiging matapobre at pagiging party girl. I don't have money but I have food. Take this. Nakangiting sabi ni Pauline sa pulube. Ngumiti ang pulube at kinain ang binigay niya. Natawa si Pauline at sumakay na sa lumang truck niya. Inutusan kasi siya ni Uncle George niya na mamili ng ilang essentials. Sobrang ganda ng mood niya. Kumakanta-kanta pa siya habang nagmamaneho. I'm here, Uncle George. Andito na ang shampoo mo. You should take a ligo na. You're so baho na. Sigaw ni Pauline habang nilalapag sa lamesa ang mga pinamili niya. Konyo ka pa rin pala. Napatalon sa gulat si Pauline nang marinig ang boses na yon. Santino? Tipid na ngumiti si Santino. 1 taon na rin. Umayos ng tayo si Pauline. Anong ginagawa mo rito? Ang Uncle George niya ang sumagot. Siya yung sinasabi kong bagong farmer ko. Ipinadala ng daddy mo. Kumunot ang noon ni Pauline. Si daddy? Tumango si Santino. Matagal nang naayos kung anong mang-away ang nangyari. Naggibit balikat si Pauline at tumalikod na. Mukha lang siyang deadma sa presensya ni Santino. Pero nagwawala na ang buong sistema niya. Sinimulan na lang ni Pauline na ihanda ang mga iluluto niya. Ano pang gagawin? Tulungan na kita? Nauutal na tanong ni Santino sa kanya. Ikaw ang bahala. Simpleng sagot ni Pauline. Marunong ka na palang magluto? Tumawa si Santino. Para bang pinagagaan ang atmosphere nila. Kailangan kong matuto. This is survival skill. Isa pa, dito sa bahay ni Uncle George, hindi ako spoiled. Natuto rin akong magtipid. Natuto rin ako sa simpleng pamumuhay. Ano pa ba? Yun. Marunong na rin ako sa farming, unlike before. Tuloy-tuloy na kwento ni Pauline. Nang napansin niyang hindi nagsasalita si Santino, napalingon siya sa lalaki. Titig na titig sa kanya si Santino, na para bang kahit walang kwenta ang sabihin niya, makikinig pa rin ito. Sorry, ang dami kong nasabi. Sabi ni Pauline at nagpatuloy sa paghihiwa. Marahang ngumiti si Santino. Ayos lang. Gusto kong pakinggan ang boses mo. Gusto kong pakinggan ang mga kwento mo. Gusto kong malaman ang mga bagay na nagbago sa'yo sa loob ng 1 taon. Tumango si Pauline. Well, ako, naka-move on na ako. Sa ating dalawa. I'm sorry, hindi ko nasabing isa akong Castro. But anyways, kamusta ka na? Tumuloy ka ba sa masters mo? Pumunta ka rito para maging farmer? So, it's ano? Umigting ang panga ni Santino. Sorry kung natagalan. Nag-ipon pa ako at inayos ko muna ang farm para masundan kita rito. Natigilan sa paghihiwa si Pauline. Ano bang sinasabi mo? Sumunod ako rito, Pauline, para humingi ng tawad sa'yo. Para makita kita. Pagod na ako kakahintay kung kailan ka babalik. O kung babalik ka pa talaga. Pagod na akong magpangga. Naka-move on na ako. Pinagtakpan na lang ni Pauline ng tawa ang kabang nararamdaman niya. Pero hindi pa ako Kaya ngayong nandito na ako. Hanggang wala pang ibang laman yung puso mo, pwede bang ipaalala ko sa iyo ang pagmamahal ko? Masuyong tanong sa kanya ni Santino.
Hindi napigilan ni Pauline ang lumuha. Hindi niya na napigilan ang sarili niya. Hindi niya na rin kayang magpanggap pa na nakalimutan niya na si Santino. Mas lalong umiyak si Pauline nang niyakap siya ni Santino. Hinalikan ni Santino ang noo niya. Wala nang dahilan pa para lumayo ka sa akin, Pauline. Ngayong nasa piling na ulit kita, talagang itatali na kita sa akin. Wala na akong pakialam kung Castro ka. Hindi matatapos ang taong to na hindi ka magiging kabrera. Wakas,